Nag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Tinatawag ko po Bernard Tube. Si Rosbert Waupan, si Benny Bulontate, si Johnny Budwan. Halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit. Alan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosbert Waupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oo. Saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pampo ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this?
Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again? Ador Mawanay 2.0? Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Ma'am, follow-up lang po. With that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo.